Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong bagong propaganda, paninira ng mga kasamahan ni Tamba at ni Smags laban kay BP Inday Sara. Okay, bago ko talakay ng detalye yung bagong propaganda, i-review lang natin yung unang ginamit na mga paninira na hindi nag-click. Una, yung confidential funds na nakayanan ni VP Sara. Maganda yung pag-handle niya. At ngayon, lumalabas. Naging favorable pa sa kanya. Kasi parang underdog si VP Sara yung pagtanggal ng kanyang confidential funds. Inaapi siya. So, ang taong bayan, simpatya napunta sa inaapi. So, ulitin ko, nagbunga ito ng masama kontra kay Tamba at naging maganda ang resulta para kay VP Sara. Kasi hindi siya nag-react negatively. Positive lang yung kanya. Pabayaan na lang natin yon. Di ba sabi niya sa kanya mensahe? Alam ko, nasasaktan kayo sa ginawa na pagtanggal ng ating mga pondo. Kailang maliit na bagay lang yun. Magtuon tayo sa mas malaking problema. Yung kahirapan ng buhay. Yon. So, ano pa? Yung extrajudicial killings. Kasi, ang rason pala kung bakit tuluyan ng nasira ang relasyon ni PBBM at ni BP Sara, yung pagtutol ni BP Inday Sara as DepEd Secretary, yung papasukin ang mga Afghan nationals sa Pilipinas. Isa si BP Sara ang talagang all-out objection. Ang Amerikano, nasaktan yon. Itong ating presidente, kung wala sanang mga pagtutol, tatanggapin na yung mga Afghan nationals. Delikado ang seguridad nating bansa. Kaya dito mo makikita yung wisdom ng Vice President na itong presidente natin, wala. Political motive lang ang kanya dahil nakipagkaibigan siya sa Amerika, nakakakuha siya ng mga maraming assistance from America. Kaya, ayun, papasukin na rin ang mga Afghan nationals. So, nang dahil dito, yun ang atake initiated by the Americans through Vera files. Dinadawit na si BP Inday Sara sa extrajudicial killings ni former President Duterte. Na yung ICC, pag nandito ng ICC, posibleng isama nila si BP Inday Sara as mayor pa noon, yung mga extrajudicial killing sa Davao. So yan, dalawa na yun. Ano pa? Yung mga family affairs, pati nga anak ni BP Inday Sara na minor de edad, hinahanapan na ng SALN, hinahanapan ng business interest, kinakalkal na ang whatever baho na pwede nilang makalkal kay BP Inday Sara. But there is none. Okay, yung paggamit ng mga pundo sa Davao City nung mayor pa siya, yung confidential funds, inuutingkay nila yun. Ang laki daw ang confidential funds ni then Mayor Inday Sara. Lahat naman ng mga LGUs nagkakaroon ng confidential funds. And to me, dahil napakatahimik ang Davao City, it's okay, gamitin mo yung confidential funds for peace and order. Development funds, pinapakialaman na rin. Nababasa ko sa mga articles sa
mainstream media. Kino-compare ang Davao City sa Quezon City. Ang Quezon City daw pasado sa COA paggamit ng development funds. Ang Davao City daw hindi daw pasado dahil yung development funds nagagamit sa ibang paraan. These are all propaganda. Kaya tama yung sabi ni Madam Maharlika na nasimulan na nila yan, tuloy-tuloy na ang paninira kay BP Inday Sara. So dito, punta na tayo sa bagong paninira. Dinidikit nila si BP Sara pati si former President Duterte na pro-China. Paano ko nalaman yan? I've been reading comments. Marami akong nababasa sa mga pro-Marcos o pro-Romualdez na mga viewers. Sabi nila, bakit ka kumakampi kay Sara Duterte na pro-China man yan? Paano naging pro-China ang BP Inday Sara? Okay. So, 3 months ago ba yun yung biglang bumisita ang Pangulong Duterte sa China na hindi alam ng administrasyon ito, na bigla na lang ang publiko nung may palabas ang Chinese Embassy ng news na nandun. Nakikipag-usap si Tatay Digong kay presidency ng China. Nabigla sila. So, akala nila, yun na, pro-China. Yung pala, ang main reason na nagbisita ang Pangulong Duterte doon is nag-attend sa inauguration ceremony ng college building named in honor of her mother, Doña Remedios, Roa Duterte. Kasi may Chinese blood po ang mother ni Tatay Digong. Ang kanyang roots sa Fujian province. So yung Fujian University nag-establish ng Solidad Roa Duterte College at nagkaroon ng building in honor of Doña Soledad Duterte. Yun ang kanyang purpose doon. Then, dahil kaibigan niya si presidency, nag-meeting na lang din sila. Yun lang. Dahil doon, pro-China na. May isa pa. Nagbisita sa Davao City ang governor ng Fujian province. Fujian, nandyan yung Fujian University na nag-honor kay Doña Soledad Duterte na nag-establish ng Memorial College. Nagbisita lang sa Davao. Of course, ipinost ni BP Sara yung picture niya with the Fujian governor. Ayun, pro-China na daw. Ayun pala, matagal na may sister city agreement ang Davao City at isang siyudad, nakalimutan ko yung siyudad sa Fujian. Sister city agreement yan. Long before na nagpresidente si Tatay Digong, may sisterhood city na yan. Ibig sabihin, ano na yan, dati ng kaibigan. Actually, kaibigan naman talaga natin ng China. Kung hindi lang yung sigalot sa West Philippine Sea, maayos sana. Okay, so, bakit kinakabit ng mga Speaker Martin Romualdez pro-Marcos group, bakit ikinakabit nila ang Dutertes na pro-China? Dahil sa kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Lalo na ngayon, yung binangga na ng Chinese militia yung supply boat natin. Ayun, yan, matinding usapin yun. So, tinatanong ako, may nagtatanong, anong reaction ko daw? Yung pagbangga. Ano lang yan, natural na ano. We expect more of that. It's a higher form of pambubuli. Nung una, ang bully nila is water cannon. And then, yung laser. Tapos,
maneuver, yung i-block, parang babanggahin. Wala pa rin. Tuloy pa rin ang ating resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ngayon, binangga na. Kaya lang, binangga, hindi naman, parang panakot lang. Yun ang basa ko dyan. So, ako, dapat huwag tayong mag-react ng with force or magtiis lang muna tayo. To me, itong nangyayaring ganyan, yung pambubuli ng China, in the long run, panalo tayo. Bakit? Kasi maganda yung ginagawa ng Coast Guard. Nagdadala palagi ng media, local and foreign media, every time na may resupply mission sa Ayungin Shoal. And nako-cover ng camera ng mga media men na lumalabas hindi lang sa atin, even abroad. Pinipick up yan ng mga foreign news organization. At naipapakita sa buong mundo kung gaano kabuli ang China. In the long run, matatalo ang China sa international opinion. Kaya magtiis lang po tayo. Wala pa tayong kakayahan ngayon. Ang Amerika naman, dahan-dahan lang yung pagsuporta sa akin kasi ayaw din ng Amerika na makipaggera sa China. Kung tutusin, pwede namang magpadala ng China ng yung malalaking barkong pandigma nila, yung mga destroyer nila kung gustuhin. Pag may destroyer yan ng US, ano pang magagawa ng US Coast Guard? Kaya lang, masama yun. Kasi kung may Philippine Navy ship tayo, US Navy ship, mag-escort sa mga resupply mission, kung sasabayan din ng Chinese Navy, baka magkaputukan. Kaya yun ang iniiwasan. Ganyan lang yan. Patigasan lang yan ng ulo. Pahabaan ng pasensya. Basta importante sa akin, walang mamamatay. Kaya lang muna. Yung namatay na fisherman na 3, lumalabas aksidente yun. Okay? At saka, oil tanker naman yun, civilian So, basta walang pinapatay na Pilipino, magtiis lang muna tayo. Ulitin ko, we are winning in the propaganda war, international arena. Dahil tayo, lumalabas nga tayo yung binubuli at sila yung bully. In the long run, nasa atin ang international support.